sa iyong gospel reflection. Sa pagkakataon naman ito, ating pakinggan naman ang topic ni Brother Dens Oberio, yung patungkol sa Eucharist. Narito po. Not only flesh and blood. There are many Eucharistic miracles that we don't know about. And they continue to happen all with just one goal, to confirm our faith in the real presence of the body and blood of the Lord in the Eucharist. Bakit napakahalaga ng Eucharistia? Ito po ang sagot. Grace. Upang tayo mabigyan ng biyaya ng ating Panginoon. Dahil ayon po sa turo ng simbahan, ito po ang nagpapanatili, nag-aangat at nagpapabagong muli ng ating grasya ng buhay na natanggap sa ating pagbautismo. Katekismo of the Catholic Church 1392. Grace dahil we celebrate the Eucharist sa 5 rason na ito. G for glorification, R for restoration, A for adoration, C for communion, and E for empowerment. Glorification in the Catechism of the Catholic Church 1402 to 1405, sinasabi po dito na sa pagsasagawa ng Eucharistia ay binibigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. Ang Eucharistia po ay isang pangako ng kaluwalhatian sa hinaharap sapagkat pinupuno tayo nito ng bawat biyaya at basbas ng langit. Pinapatibay tayo nito para sa ating pamumuhay sa buhay na ito at tinahangad tayo para sa buhay na walang hanggan. At ito po ay patunay sa sinasabi ni Jesus sa kanyang pagbabahagi ng sakramentong ito. Sinasabi ni Jesus na ang kumakain sa aking laman at umiinom sa aking dugo ay mayroong buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siya sa huling araw. Ang Eucharistia po ay pinagsasama tayo kay Kristo na nakaupo sa kanang kamay ng Ama sa simbahan sa langit at sa mahal na Birhen at sa lahat ng mga santo. Ayon nga po kay Saint Ignatius of Antioch, binabahagi natin ang isang tinapay na nagbibigay ng gamot ng immortalidad, ang gamot sa kamatayan at ang pagkaing nagpapabuhay sa atin magpakailanman kay Kristo. Kaya para sa ating simbahan, ito po ang tunay na pagsamba na nagbibigay papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang ostya. Dahil hindi nito mababago ang tunay na dahilan kung bakit nilikha po tayo, na sa kanya ay magbigay papuri at tunay na serbisyo. Isaiah chapter 43 verse 7, sinasabi dito, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, whom I formed and made. Pangalawang dahilan, for restoration. Tayo po ay tumatanggap ng Eucharistia dahil ibinabalik natin ang sigla ng ating pananampalataya na si Kristo ay pumarito upang bigyan tayo ng pag-asa. Na sa kabila ng mga hindi magagandang pangyayari sa ating buhay, ay patuloy pa rin po tayong pinapaalalahanan na si Kristo ang siyang tanging nagbibigay sa atin ng buhay. Ayon nga po sa talata, John chapter 6 verse 51, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. Kaya pinag-uutos ng simbahan na ang mga tapat ay lumahok sa banal na misa tuwing linggo at sa mga banal na araw ng obligasyon pati na rin sa mga ordinaryong araw. Ayon po yan sa Catechism of the Catholic Church 1389. Pangatlong dahilan, for adoration. At ito po ay malinaw na sinasabi sa CCC 1378 to 1381 and CCC 1418. Dahil sa sakramento po ng Eucharistia, maging sa pagdiriwang po ng misa o sa labas nito, ay ang pagsamba sa latria, that is the adoration given to God alone. Kaya ang simbahan po ay may tinatawag po na Eucharistic adoration. Ito po ang pagsamba sa pinakabanal na Eucharistia, ang banal na sakramento, na kung saan ito ay proseso ng paglapit sa harapan ni Kristo sa kabuuan, ang kanyang katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos, upang pagnilayan ng kanyang kaluwalhatian at sa pagmamahal ay sambahin siya. Kapag ginawa natin ito, nasa kaniyang tunay na presensya na makakausap sa kanya sa ating puso't isipan. Ang nakakalungkot ay hindi naman natin ito pinapahalagan, lalo na po ang mga kabataan ngayon. Kaya isa po sa mga habilin po ng St. John Paul II, inanyayahan ko ang mga pari, reliyoso at laiko ng mga tao na magpatuloy at dublihin ang kanilang pagsisikap na turuan ang mga nakababatang henerasyon ng kahulugan at halaga ng pagsamba at debosyon sa Eucharistia. Paano makikilala ng mga kabataan ng Panginoon kung hindi sila ipinapakilala sa misteryo ng kanyang presensya? Tulad ng batang si Samuel, sa pamamagitan ng pag-alam ng mga salita ng panalangin ng puso
magiging malapit sila sa Panginoon. Nasasamahan nila sa kanilang paglago sa espiritu at tao. Ang misteryo ng Eucharistia ay sa katunayan ang Lumen Gentium or tutok na ebanghelasyon sapagkat ito po'y pinakatanyag na patotoo sa pagkabuhay ng muli ni Kristo. Kaya dapat natin bigyan ng halaga ang biyaya ng Eucharistia. Dahil si Kristo mismo ang siyang tinatanggap natin sa bawat misa. Ayon nga po sa kay Pope Paul VI, sapagkat si Kristo mismo ay naroroon sa sakramento ng altar. He is to be honored with the worship of adoration. Ang pagbisita ng mahal na sakramento ay isang patunay ng pasasalamat, isang pagpapahayag ng pagmamahal, at isang tungkulin ng pagsamba kay Kristo na ating Panginoon. Sunod na rason, communion. Ito po ay mababasa natin sa Catechism of the Catholic Church 1382 to 1384. Sinasabi dito sapagkat sa pamamagitan ng sakramento na ito ay pinag-iisa natin ang ating sarili kay Kristo na gumagawa sa atin na bahagi ng kanyang katawan at dugo upang mabuo ang isang solong katawan. Sa Catechism of the Catholic Church 1331, ang Eucharistic sacrifice ay ganap na nakadirekta sa matalik na pagkakaisa ng mga tapat kay Kristo sa pamamagitan ng pakikipag-isa. Si Kristo mismo ang natanggap sa banal na komunyon na nagsabi sa kanyang mga alagad, "Kumuha kayo at kumain, ito ang aking katawan." Nagpapasalamat, kinuha niya ang tasa at sinabing, 26 to 27. And last na rason, for empowerment. Dahil po sa pagtanggap natin ng Eucharistia, napapalakas pa natin ang kaugnayan sa ating Panginoon. Kaya nagdudulot po ito ng maraming biyaya sa ating mga Katoliko. Ayon nga po sa simbahan, ilan lamang ito sa mga biyaya ng Eucharistia. Una, an increase of union with Christ. Pangalawa, separation from sin. Pangatlo, forgiveness of venial sins. Pangapat, preservation from future sins. Panglima, the strengthening of the church. Panganim, commitment to the poor. At panghuli, helping the unity of the church. So yan po ang rason kung bakit po tayo tumatanggap ng Eucharistia. Isang biyaya na mabigyan po tayo ng pagkakataon to glorify God, to be restored, to adore God, to receive communion, and to be empowered. Kaya panatilihin po natin na tayo ay nasa estado ng biyaya upang matanggap natin ng buo ang kanyang pagpapala. Paalala nga po ni San Pablo, unang Korinto chapter 11 verse 27 to 29, kaya't ang sinumang kumakain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat, siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Ay tanggapin po natin ang Panginoon ng may paghahanda sa ating sarili sa pamamagitan po ng sakramento ng Eucharistia. Kaya po mga peers, sana po yung nakatulong ang video nito. Kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin upang madagdagan pa po ang ating kaalaman patungkol po sa kahalagahan ng Eucharistia. Please don't forget to follow Mr. Curious Catholic in YouTube upang matulungan din po natin itong lumago. Dahil yung Iglesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia. I am Catholic, I am alive.
Okay, so yun po ang video presentation ngayon ni Brother Dennis Soberio ng Mr. Curious Catholic. So dito naman tayo ngayon sa ating tanungan portion. Well, wala pa nag-raise hand dito sa Zoom, kaya dito kukuha sa mga pending questions po natin from JR. Father, na ako uncle na mason, napatay na. Dili ba sala nga ginaapil gihapon ako siya sa akong prayers. Ang tatagalogin po natin, meron akong uncle na mason pero patay na. Hindi ba kasalanan na isali ko pa rin siya sa aking mga prayers? Ating tanungin yan si Brother Angel Santos. Brother Angel? Brother Yes, Angel? no, actually, yes po, no, pwede naman po kasi sa catechism natin, lahat naman praying for the dead is for everybody. Hindi naman din natin alam kung yun nga, no, may mga turo din ng simbahan, hindi natin alam for the last minute, baka siya ay nakapagsisi, nakapagbalik loob, no, so wala naman nakakaalam doon, so yun yung chance na binibigay ng simbahan, kapatid. No, kung sakali kasi nakapagsisi siya, pwede pa rin siyang ba, baka sakali maano siya sa purgatorio pa rin. No, kasi kahit magsisi tayo at magkumpisal, dadaan pa rin tayo sa ano, no, temporal punishment na tinatawag, no, para magkaroon ng talagang total cleansing. So, dahil hindi naman natin alam kung ano nangyari sa kanya bago siya mag-ano, kahit Mason siya, Masonry siya, hindi natin alam kung ano nangyari po, no? Kung bago siya mamatay. So pag isama na rin po natin, no? Isama na rin po natin sa prayer natin. Ako actually lahat inaano ko yung lahat, lahat ng mga nasa purgatorio, no? Kasi iniisip ko kung isa lang pagdadasal ko, paano naman yung halimbawa si nanay lang, paano si tatay, di ba? Paano yung ate mo? Paano yung iba na nagsasuffer? So lahat po, no, mas maganda iano natin yung mga nasa purgatorio, no? At lahat ng mga namayapa, hindi naman natin alam nga kung siya ay nandun na o ano, no. Wala na po problema yung kapatid, no. Pwede natin siyang isama kahit Mason pa siya. Yun po, kapatid. Okay, so next naman tayo na tanong naman dito. Si Aimee. Sabi ni Aimee is yan lang ha. Ayan. Sabi ni Aimee dito, mass for unborn baby po. Sige po, okay lang po ba na pangalanan ko siya kahit hindi nabunyagan? Hindi ko nga alam kung baby girl or boy, kaya yung name ay ano lang. Nag-assume ako na kung lalaki siya, Israel ay papangalan ko. At kung babae naman ay Israelia. Tama po ba yun? Brother Angel, nag-gets mo Okay. tanong? Parang ano, no, unborn child yung mga ano, no, parang nalaglag, parang gano'n, no. So Oo. oo, so ang nangyayari diyan, tandaan po natin actually sa turo ng simbahan, even days, even pagka attach ng egg cell or sperm cell na lalaki at babae, nag-uumpisa na rin doon, no? Nag-uumpisa na daw doon yung may kaluluwa na siya. So yes, isama natin sa dasal, no? Isama natin sa dasal, and yung pagdating doon, ikaw yun naman ng ano, yung intention mo naman no. At the same time, kung kayo magulang, yun ang intention yung ipangalan. Of course, God, alam naman ang nasa puso natin ni Lord. So kung kayong may ano, kung kayong may tatay at yun ang plano yung gawing ano, ang pangalan sa kanya, well, wala po tayong nakikitang problema doon, kapatid. Ang alam naman ng Diyos kung hindi sinong tinutukoy mo yung mismong unborn child mo. So pag pinangalanan mo 'yan, so may karapatan ka namang pangalan diyan. Wala naman po tayong nakikitang ano, no. But you still keep praying for them, lalo na yung mga hindi nabinyagan. So ayon sa turo ng simbahan natin sa Catechism of the Catholic Church natin, yung mga unborn child, yung lalo na yung mga namatay na hindi nabinyagan, sabi doon pinagpapasa Diyos na lang natin, no. Inaano natin this with the mercy of God na kasi kapag hindi nabinyagan ng tao talaga, no, biblically, sabi ni Jesus, sa bibig niya mismo nang galing.
kapag hindi na bautismuhan, na binyagan ng tao talaga, hindi makakapunta sa langit, no? But ang simbahan naman tinuturo nga no na lahat po ng mga namatay na hindi nabinyagan pinapagpasa Diyos na lang po, no? With the mercy of God, na sana maano pa rin, no? Mabigyan ng pagkakataon. Yung po kapatid, wala naman pong tayong makikita masama kung pangalanan mo dahil kung ikaw naman ang nanay or ikaw yung tatay. Yung po kapatid. No, kinig si Brother Angel, and then may tanong pa rito from Robert Araza. Bro, narinig ko lang to sa kakilala ko na nanood ng punto por punto. At sabi niya, paano kung may dumating na tao, nababasahan kayo lahat ng sakdal? Huwag kayong tatanggi dahil sa kahuli-hulihan gigibain din ng simbahan. Dahil hindi na yan solido. Ibabagsak din ito dahil andyan na ang lahat. Sa kaduluduluhan kayo ay magiging pastor na rin lahat. Hindi ko mag-gets to. Jeremiah 25:29, 1 Peter 4:17, Matthew 24:1-2. Okay, atin na lang isa-isahin mo na basahin itong mga talatang nasasabi niya para maunawaan natin. Unang-una, ang Jeremiah, hindi atin yan Jeremiah ha. Papalala ko lang, yung Jeremiah, hindi atin yan. Dahil yan ay sa panahon pa ni Jeremiah. So, silipin ko lang muna kung ano yung ibig sabihin dito sa ginamit niya. Jeremiah 25:29. Wait lang ha. Jeremiah 25:29. Okay? Sabi dito, una kong paparusahan ang lungsod na tinawag sa aking pangalan. At paano kayo makakaligtas sa parusa? Hindi kayo makakaligtas sa parusa sapagkat padadalhan ko ng digmaan ang lahat ng naninirahan sa lupa. Ako si Yahweh nagsabi nito. Yang lungsod na tinawag sa kanyang pangalan Israel yan. Cellphone. Okay. So, yan, wala namang sinasabi sa tanong niya is, paano kung may dumating sa inyo na tao, babasahan kayo ng lahat ng sakdal? Huwag kayong tatanggi dahil sa kahuli-huli ang gigibain din ng simbahan. Hindi simbahan tinutukoy dito. Ito yung bayan ng Israel noon. Makakatikim sila ng persecution. How about 1 Peter 4:17? Atin tingnan sa 1 Peter 4:17. Kung simbahan to ang unawa niya doon, out of context yun. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Ibig sabihin, yung paghuhukom dumating na. Hahatulan tayong lahat. Kung tayong nasa tunay na iglesia, hahatulan. Paano na kaya yung hindi naniwala? Oh? At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya magiging wakas ng mga hindi sumunod? Walang sinasabi dito nagigibain ng simbahan. Wala. Panghuling talata. Mateo 24:1-2. 24:1 hanggang 2. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato. Sa ibabaw ng isa pang bato, lahat ay guguho. Ito naman, nangyari na ito noong 70 AD. Nangyari ito 70 AD, tagal na nangyari ito Mateo 24:12. Ito ay natupad noong taong 70. So, ibig sabihin, wala ni isa man sa mga talatang binigay sa'yo ang tumama sa sinabi niya na wag na kayong pumunta ng simbahan kasi gigibahin ng simbahan. Ang layo. Ang layo.
Ang lalayo ng pinagsasabi mo, brother, kamo. O napakalayo ng ano niya ng kaniyang sinabi dito sa ano ko sa kalayo mo yung mensahe ang mensahe niya rito, paano kung may dumating na tao na babasahan kayo lahat ng sakdal. Huwag kayong tatanggi dahil sa kahuli-huli ang gigibain din ng simbahan. Wala mo sinabing gigibain ng simbahan. At saka tao, gigibang tao at Wala naman. babasahin ng sakdal. Sino, anong pinagsasabi nito? Dahil hindi na Babasahin ka yan, ng sakdal ng tao? Anong tao? Anong pinagsasabi dahil niya? hindi na yan solido. Ibabagsak din ito. Alam mo sinabi, ibabagsak ang simbahan. At inano niya, yung templo ng Jerusalem. Oh, Layo. tapos, dahil andyan na ang Templong bato lahat, yun. sa kaduluduluhan kayo ay magiging pastor na rin lahat. Anong pastor na rin lahat? Basahin mo nga sa 5:10 ng pahayag, bro. Ano sabi niyang pagiging pastor? Okay. So, Yan ang kauli-uli. Pahayag 5:10 nga, pabasa mo sa kanya. Paano ating basahin yung Revelation 5:10. No? mga ano Para yan, sa huling araw yan. Hindi walang binanggit na pastor dyan. Basahin natin. 5:10 ng Revelation na sabi, ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinilaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Sabi ni Roy Tundag, ito daw Revelation 5:10, ito daw ay tumutukoy daw sa mga pari sa darating na muling pagkabuhay. Nilito pari daw ngayon. Ano hindi pari ngayon? Ang pakita ko sa inyo ang ano nito, ang kaniyang cross reference Revelation 1:6. Yung Revelation 1:6 tumutukoy yun sa 7 churches of Revelation. Nasa Asia yun eh. Ang layo. Oh. Pinaliwanag to ni Roy Tundag pero yung kanyang paliwanag hindi tumugma. Kasi eto, pakita ko sa inyo, ayan o. Yan o, wait lang. Ito pakita ko. Ayan o. Cross-reference ng Revelation chapter 5 verse 10 ang kanyang cross-reference, Exodus 19:6 at Revelation 1:6. Sa Revelation 1:6, ito tumutukoy sa 7 churches ng Revelation na nasa lalawigan ng Asya. So mali yung yung kanilang mga paliwanag dito. Kaya kung sino man ang nag-message sa iyo noon, bro, Robert, huwag kang maniwala doon. Maling unawa lang yon. Okay. Sabi niya, tapos bro, sabi din ko, din ng kakilala ko na hindi nyo alam kung paano o kailan paniwalaan ng bisa ang misa. Kaya ang misa ngayon ay kaugalian na lang. Anong kaugalian na lang? Hindi ko magets. Bahala ka. Hindi ko alam mo ang nakita ko lang out of context yung sinabi nung una. Okay, move na. Barangel? Yung pinagsasabi, kung ano pinagsasabi na kakilala. Hindi ko alam kung kakilala mo lang yan, brother. Baka ikaw yan. Baka ikaw rin yan. Baka Okay, ikaw sabi lang yan, pinapasa mo lang, no? Tandaan mo kapatid, no? Huwag kang pabiktima kung hindi man ikaw yan. Biktima lang yon ng mga maling mangangaral na sasabihin nagigigibay ng simbahan. Wala nga makakapanaig sa simbahan. I will build my church eh. Kahit nga yung pinto ng Hades eh. Wala makakapanaig nun kapatid. Kahit hanggang sa paghuhukom yun. Wala makakapanaig sa simbahan kapatid. So walang makakagiba nun. Kasi yung mga siguro kilala mo born again, hindi sa kaalib sa tunay na simbahan. Yun ang problema doon, Bro Jando. Okay, dito lang tayo sa next tanong naman from Rochelle Princess Ruby. Question po, may kakilala ako na may ka-live-in pero plano na sana magpakasal sa simbahan. Kaso biglang namatay. May chance pa po ba maligtas siya? Salamat po, Brother Angel. Well, yung intention niya, no, may plano siya. Kaya lang, medyo nakakatakot ang ganun. Yung nga sinasabi natin.
Puro plano, tumatagal. Paano kung makamatayan? Ayan yung lagi ko sinasabi. No, yung pinagtatagal ba? Kasi sa plano ko kasi mas maganda magpakasal kami sa pari kapag may pera na, bonggang-bongga ang ano, ganito ganito. Paano kung di ka na umabot doon? Ayan, no? Isa na 'yan. Pagpapaalala po sa atin lahat, no? Lalo na yung mga sakramentong yan, no? Sacrament of matrimony. Ako ganoon, si bro Junri, ganoon ang plano. Plano namin noon, ganoon. Hindi na namin inuna yung mga planong pangkamunduhan. Ang inuna na lang namin yung grasya at saka yung kaligtasan ng kaluluwa. Kasi totoo eh. Saka ka pa magbago, saka ka pa lang magpakasal, saka yun ang nagiging balakid sa tao na magbalik loob. So mangyayari niyan, ayan, nakamatayan na. O hindi sila nakapagpakasal. Yan ang sinasabi po namin lagi dito, anytime sudden death will happen. Mamamatay ka mamaya, bukas hindi mo alam. Kailan tayo magbabalik loob? Kailan natin itutuwid ang mga mali na naririnig na natin dito? Napakarami na po niyan. Kailan ka magsisisi? Kailan ka magbabalik loob? Kailan mo tatalikdan ng makasalanan na yan? Paulit-ulit na kasalanan. Tapos pag namatay, tatanungin natin, mapupunta kayo sa langit yun? Yun ang mahirap. Ngayon, pati tayo nagtatanong, bakit? Kasi nga ayaw niyang magbago ng buhay eh. Matitigas ang ulo ng mga tao. Nakakarinig na sila, binabaliwala, sakana. Ayan, so kung tatanungin niyo, maliligtas po ba siya? Well, yun nga, Hebreo 10:26 ang sabi doon um, nung lahat ng mga katotohanan natutunan mo na pero patuloy ka pa rin sa pagkakasala, wala na maipagpapatawad sa iyong kasalanan. So, delikado siya. Ngayon, yung last minute, sinabi rin na simbahan yan, pero di natin alam kung totoong last minute yon, no? Na nakapagsisi siya, paano kung hindi. So he's living in a mortal sin. Nakamatayan niya yon. At pag nakamatayan natin ang mortal sin na yan, Bro Jando, nandiyan ka ba? 10:35, uulitin natin sa mga bagong subscriber. Napakadelikado. Bro Jando? Labra, Okay, pakiano nga yung katikisim natin kasi yung tanong niya, live-in siya, nakamatayan niya yung live-in, yung mortal sin. So, paalala muli sa lahat, 10:35 ng katikisim, no? Para sa kaligtasan ng lahat to. 10:35 ng katikisim of the Catholic Church, bro. Anong mangyayari, no? Unless siguro makapagsisi siya in the last minute, pero hindi natin alam kung sana tanggap pa rin ni Lord yon. So, kung you're living in a mortal sin, nakamatayan mo, ayaw mo magbago na nag-ano ka, anong sinasabi ng katikisim natin, bro? 10:35. okay. Sabi sa 10:35 ng Catechism, ito, tagal niya mag-load. Yan. Sabi dito is, the teaching of the church affirms the existence of hell and its eternity. Immediately after death, the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell, where they suffer the punishments of hell, eternal fire. Immediately. So ngayon, ang tanong niya live-in po, plano. No, yun ang sinasabi ko kasi pinatatagal pa eh. No? If you die in a mortal sin, even just one mortal sin, you descend immediately, agad-agad you will go to hell. Lagi ko sinasabi yun, pero tikas ng ulo ng mga tao. No? So and then ang dami ko na pinangaralan, ang dami ko na for how many years na akong nagpe-preach, no, sa Bible preacher ngayon dito sa Punto por Punto. Yung iba hanggang ngayon ganun pa rin, hindi nagbabago. Ayaw pa rin magbago, ayaw pa rin magpakasal, nakamatayan na. And then magtatanong, maliligtas ba 'yon? Yun ang lahat ngayon nagtatanong, bakit? Kasi nga yun nga sabi nga biblically, sabi nga yung nga matutuwid mahirap maligtas eh. Sabi ni Jesus, konti nga maliligtas eh. Paano pa kaya yung mga makasalanan na namatay? Pag-isipan po natin to. Paano pa yung makasalanan na namatay? Yung mga matutuwid, hirap maligtas. Sabi biblically, sabi sa Biblia. Paano pa yung mga makasalanan? So, wag na natin hintayin yun. Ngayon, pagpasa Diyos na lang natin yun, yung sinasabi mo, may plano naman siya, sana
No? We're hoping. Kaya lang, mahirap yung sana. Sana habang buhay tayo, siguraduhin na natin. Magbalik loob na. Yung narinig natin yung narinig natin habang buhay, hindi yung after na namatay. Doon pa lang tayo magsana, sana, sana. No? So, paalala po, may plano man siya, kung ano man, pagpasa Diyos natin at ipag-pray natin yung kaluluwa niya. Yun na lang po ang chance natin. But lahat ng mga tao nakikinig ngayon, huwag natin baliwalain ang turo ng simbahan, ang salita ni Jesus bago mahuli ang lahat. Tuparin na natin yun. Bro Jando? Okay. So, yun po ang ang sagot ni Brother Angel Santos. Hinay kayo tingog ni Bro Angel sa live, sabi to ni 4610. Mahina daw ang boses mo sa live daw, Brother Angel. Bakit kaya mahina? Hindi, okay na. Inano ko na, nilapit ko na. Ayun, no, kaya wag mo hinaan yung boses mo dahil mahina talaga. Okay, Nilapit so ko na. Okay. may naka-raise na tayo sa Zoom si Sinido Family. Sinido Family, good evening. Sinido Family, good evening. Good evening po. Yes, hello, good evening. May katanungan lang po na paano ko ba yung tanong? Kasi po, okay lang po ba ikwento ko muna bago po may itanong po? I start na video. Ikwento mo muna. Spiritual warfare ba yan? Opo. Sige, go ahead. Kasi po yung sa kapatid ko po kasi, yung ano namin pang-apat po is yun po, nag-suicide siya last year. Tapos yung cellphone niya po kasi na ginagamit, actually po natuklasan namin na nanonood siya ng pornography, ganyan. Tapos meron din po siyang jowa na mga same po ng sex niya po. Lalaki po siya. And yun parang feeling ko po yung phone po na yon is ginagamit niya po sa mga ganong mga ang tawag doon, gawain po. Tapos, ngayon po, kinuha po nung pangatlo naming kapatid yung phone kasi sayang naman. And nung umuwi po siya dun sa kanila, sa bahay nila sa Samar, nag-away silang mag-asawa, tapos nabasag po yung phone. Tapos talagang as in basag yung LCD niya na to the point na hindi na po talaga siya magamit. Tapos, nakita I mean, bago po yung nangyari, nag-away sila dahil may nag-text na babae, ganyan-ganyan. Tapos nabasag yung phone, ganyan. Tapos, ano po, kinagabihan, gumagana yung phone. I mean, tinetext po ng asawa niya yung phone na nabasag kasi tinago po ng kapatid ko. Tapos, nagre-reply po yung phone. Pero that time po, naka-text niya po yung number ng kapatid ko. Hindi pa niya alam na basag yung LCD, na hindi na pala gumagana. Kaya galit na galit po yung ano ba tawag doon? Yung sister-in-law ko po. Kasi nga, hindi niya mahanap yung phone. Tulog po kasi yung kapatid ko. And ang nag-reply po yung phone number ng arriving soon. Hindi pala, arrive soon. Tapos po, so sa galit nung sister-in-law ko, kinausap niya yung kapatid ko kinabukasan. Sabi niya, bakit may magre-reply sa'yo? Basag yung LCD. Tapos po, after po mga ilang araw, yung bahay po nila, yung gumagalaw na po yung pinto, nagbubukas na po, mag-isa kahit mabigat yung pinto. Tapos, ayun, may narinig na po sila na hindi kaaya-aya na ano po, na tunog. Ang question ko po is, yun po bang pangyayaring yun is may connection po ba doon sa cellphone po? Ano po ba yung phone niya infested or kung ano po yung tawag doon? Punong kapatid. Okay, ate mo nang i-greet si Brother Wendell Talibong. Brother Wendell Talibong, good evening at pakisagot yung kanyang tanong. Okay, good evening, Rajendo. Yes, dahil sa pagbubukas sa pornography is a core site, no? Demonic yan. Pornois
the devil's picture. So, ngayon, naalala ko, may email dinala, nagwawala na pusis na isang youth na pusis, dinala sa office. At dami nila, no? Dami nila, gusto nila na ma-process dahil nagwawala talaga. So, sabi ko sa kanila na nagdala sa nagwawala na babae, dalaga, sabi ko sa kanila, sino sa inyo ngayon na may cellphone dala na yung cellphone ay nabuksan ninyo ang pornography? Nakapanood kayo ng pornography? Ilabas ninyo ang cellphone na yan sa office. Alam nyo? Lahat nilang cellphone, inilabas nila. So, ibig sabihin, sila lahat nanood. Oh. Yun kasi ang bahagi, no? Dapat ma-examine sa case officer yung mga cellphone na dinadala. Dahil magiging mas malakas pa ang puwersa, nagiging pintuan yan, entry point yan. No? So, kaya yung pag-reply, kahit basag na, yun ang dahilan na infested. Meron ngang cellphone na kahit yung cellphone ang may-ari patay na, nagtawag pa. No? So, infested yan. Kailangan ma-break ang consecration, unholy ties, pero giba na naman yung cellphone, di po ba? Okay. Kung ipaayos nyo, kailangan talaga. At sa mga nanood, ito ang paulit-ulit na sinabi ni Father Chad Referger, huwag niyong subukang manood ng pornography. Dahil ang pornography, pornois, meaning the devil's picture. At ayon kay Father Chad Referger, kahit pa ikumpisal mo yan sa pari, mananatili ang tinatawag na temporal punishment. Gagamitin ng demonyo kung ano ang napanood mo para iulit-ulit niya sa isipan mo. So, may malaki bang koneksyon ang cellphone? Napakalaki. Lalo na ang may-ari sa cellphone ay nag-suicide. So, mas malaking puwersa at malaking pintuan ang nangyari sa naturang cellphone. Infested talaga siya. Bro Wendell, masingit nga. Naalala ko tuloy yung ano. So, posible pala yon, no? Yung nung namatay kasi yung ate ko, yung lagi kong kunikwento rito, yung nga, yung may galit dun sa asawa niya. Pagkamatay niya, siguro mga ilang araw yun, nakausap ko yung best friend niya, bakla kasi si best friend niya, si Kuya Arnie. Tumatawag daw. Tumatawag daw, patay Yes. na si ate. Pero So, ano yun? hindi na yan kaluluwa. Demonyo Oo na nga, yan. nagulat daw siya, tumatawag naikwento niya, nagkita kami, alam mo ba, nung pagkamatay niya, sabi niya, tumatawag sa akin yung mismong pangalan niya, siyempre mag-a-appear. So that's possible pala, nagagamit, totoo pala yon. So ngayon na ano ko, experience ko po yan, binanggit mismo, sinabi mismo nung tinawagan, ate ko yung namatay, tumatawag daw si ate. So hindi na yon, no? Ano na yon, no? Fallen angel na, kumbaga. Yes, si Father Darwin nga, tinitiksan ng demonyo. Darwin, huwag ka nang magpunta dito. Sinasaktan mo kami. Pati, nakakapag-text pala, demonyo. Sige. Nakikipag-chat pa rin pala, pati demonyo. Sige po, back to you po, sister. Bro, question po. Kahit anong gadget like laptop, basta po possible na nanonood siya, ano din po yun, infested din po? Yes, nanonood ng horror movies, nanonood ng pornography, magiging pintuan siya. No? Merong isang kaso
sa ibang Office of Exorcism na ang buong pamilya ay ginagambala talaga. Nagiging infested ang kanilang tahanan. Pero nagtaka sila na palagi naman sila sa simbahan, nangungumpisal, pero bakit nagiging infested? At natuklasan na yun palang computer, laptop ng kanilang anak ay ginagamit sa panunood ng horror movies. Yon. Ano pong pwedeng gawin dun, bro? Kasi nasira na yung phone. Tas yung laptop po. Dahil kahit nasira na yung phone, di natin alam kung ano pa ang ginagawa ng may-ari sa naturang phone. Ang Office of Exorcism talaga, kung ipaayos ninyo yan, dahil bukas ang pintuan niyan para sa tinatawag na spiritual preternatural, dapat i-break ang consecration, i-break ang unholy ties and bondages sa naturang cellphone, no, para di at deliverance mismo para di magiging daanan sa nangyari ngayon na makipag-communicate pa kahit sira na. Oh. So real talaga na may mga pangyayaring ganyan. At ilang bisis na din na sa akin na nagtry sila na mag-contact, magtawag sa akin para lang sa may i-refer, pero yung sinubukan nila na i-dial ang aking number, biglang pumutok ang kanilang cellphone. No? Pumutok at nawasak talaga. Yung isa naman na na-deliverance namin, ang kaibigan niya umano ay katulad sa kanya na nangangailangan ding deliverance. Kaya nang tinawagan niya sa kanyang cellphone, at inirefer niya na dapat lalapit sa akin. Iyon ang kaniyang pahayag sa kaibigan. Pagkatapos niyan, sabi niya, biglang pumutok ang kanyang cellphone. At nakita niya na ang kanyang SIM ay lumipad at pumasok sa isang butas na di na talaga makuha. Oh? So, yun ang pangyayari na diyan natin makita na napaka-aktibo talaga ng mga demonyo. Napaka-aktibo talaga ng mga demonyo na nasa paligid natin ngayon. Okay. Okay na po ba yun? Ano po, bali po, i-recap ko lang po. Bali, using yung cellphone, dadalhin po sa exorcism po, ganun po, para ma-deliverance or ma-spiritual, ano po. Kasi hindi po sila practice po tsaka hindi din po sila kasal mag-asawa. Una, kapatid, yung bahay kung saan nangyari ang suicide, kailangan talaga yun i-deliverance. Hindi, wala na Pangalawa, po sila, brother, hindi na po kasi sila doon nakatira. I mean, dito po kasi sa San Mateo nakatira yung kapatid ko na nag-suicide. So, yung kapatid ko naman ngayon na yun yung parang feeling ko nga yun yung isusunod is nasa Samar. So, hindi na po connected dun sa bahay na tinirhan ng mama ko noon. Nakasama yung kapatid kong nag-suicide. so hikayatin mo silang lahat, mga kapatid at mga miyembro ng pamilya, na pagsikapan talagang mamuhay sa estado ng grasya ng Diyos. Mangungumpisal sa lahat ng mga kasalanan, lalo na sa mga mortal na kasalanan. At kung meron mang sandi na hindi nakapagsimba, dapat ikumpisal yan dahil mabigat yan na kasalanan, mortal na kasalanan yan. So lahat, no? Para alam natin na ang demonyo ay very insidious. Ano yung insidious? Subtle but dangerous.
Yung laptop, brother, pwede pong i-deliverance lang po. Hindi na siya, babasagin, sisirain. Yes, yes, deliverance, pero yung sino man ang nagbukas sa pornography site sa naturang laptop, kailangan siyang mangungumpisal at Yun po yung, yun po yung nag-suicide, brother, eh. so i-delete yung posibleng mga site na makita ninyo sa history, no? And then maliban diyan, i-break ang consecration. Pwede ninyo kung merong exorcist diyan, alam ng exorcist anong dapat gawin. Okay po, okay. Okay po, brother. Maraming salamat po sa punto per punto. Thank you, brother You are Wendell. welcome. God bless. Thank you, brother Jando. Brajando? Asa na ba si Bro Jando? Nawala na ba? Brad Angel, nawala si Bro Jando? Wala po yata si Bro John Dong. So, dumako po tayo ngayon sa isa pang magtatanong. Naka-raise hand si Sister Edita Tahil. So, paki-unmute po si Edita Tahil. Sister Edita. Good evening po sa lahat. Good evening po, Angel. At saka good evening po, Bro Ender. Ang tanong ko po, yung sa yung may nabasa kasi ako sa comment section kung parang si Father Darwin yata yung nag-post. Tapos may nag-comment na isa daw, sabi niya, official teaching daw sa Katoliko yung death penalty. Ang case, kasi sinabihan ko siya na hindi yan teaching sa Katoliko. Kasi yung sabi niya, may nilatag siyang CCC, nandito sa babasahin ko na lang. Ano yan, CCC? Wait lang Bro Jando, ha. Kasi sabi ko, sa kanya, hindi ka naman Katoliko, nagpapanggap ka lang para masira ang Katoliko. Wait lang. Hanapin ko muna yung wait lang, ha. Wala kasi akong CCC. Kaya hindi ako Pero hindi may ko pero may siya, meron kang kopya ng pinost niya. Hindi siya ang nag-post. Kanina ko lang nalaman parang si Hindi, si doon sa comment niya, meron ba siyang nilagay doon sa comment na sabi lang ng CCC? Meron, bro. Ano daw para hanapin natin ano daw? Saan ba yun? May nakalagay ba death penalty? 2267, bro. Subukan mo. Babasahin ko. 7. Ito yung binigay niya, bro. Kaya upang patuloy na maprotekta. Tagalog yan, te. Ano yung CCC? CCC, English yung CCC. Hindi niya, Catechism of the Catholic Church, number 2266. 2266. Okay. Then may nakalagay na, see also that ito, basahin natin, ating basahin. Kompletuhin natin po, Sister, yung pagbasa. Babasahin ko, ha?
Sabi ganito, okay? The efforts of the state to curb the spread of behavior harmful to people's rights and to the basic rules of civil society correspond to the requirement of safeguarding the common good. Legitimate public authority has the right and the duty to inflict punishment proportionate to the gravity of the offense. Punishment has the primary aim of redressing the disorder introduced by the offense. When it is willingly accepted by the guilty party, it assumes the value of expiation. Punishment, then, in addition to defending public order and protecting people's safety, has a medicinal purpose. It must be contribute to the correction of the guilty party. Brother Angel? Wala yon, nasa 2267. Tuloy mo, bro. Assuming that the guilty party's identity and responsibility have been fully determined, that the traditional teaching of the church does nor exclude recourse to the death penalty. If this is the only possible way of effectively defending human lives against the unjust aggressor. Paliwanag mo, Brother Angel. Hindi, meron pa siya dito sa ano, no? uh, ituloy yan, nasa 2267 po, tapos ituloy mo sa bandang huli, nakalagay sa bandang huli, sabi rito, consequently, the church teaches in the light of the gospel that, sa bandang huli ng 2267, dun sa paragraph ating basahin. If, however, non-lethal means are sufficient to defend and protect people's safety from the aggressor, authority will limit itself to such means as these are more in keeping with the concrete conditions of the common good and are more in conformity to the dignity of the human person. Today, in fact, as a consequence of the possibilities which the state has for effectively preventing crime by rendering one who has committed an offense incapable of doing harm without definitively taking away from him the possibility of redeeming himself. The cases in which the execution of the offender is an absolute necessity are very rare, if not practically non-existent party. Non-existent party. So, hindi ano yan. Dito meron akong consequently, the church teaches, may kadugtong yan eh. In the light of the gospel that the death penalty is inadmissible, no? Because it is an attack on the inviolability and dignity of the person, kapatid. So, kumpletuhin mo kamo sa kanya. Hindi po maano yung death penalty, kapatid. May mga paliwanag lang yan, yung recourse of the death penalty, na yung iba, kaya inaano yan, dahil nga dun sa justice. But tingnan mo rin, basahin mo rin yung bandang huli niya, meron sila, may mga turo yan na pinapaliwanag lang yung tungkol sa death penalty, mga kapatid. Tapos, kaya nga sabi ko, pag nagbabasa tayo, kukumpletuhin natin at yung letra por letra, talagang pag-aaralan natin mabuti. Doon ako doon sa letra kasi isang letter lang diyan o isang sentence lang na magkamali tayo. Pwede tayo mag-ano diyan katulad ng yan yung nag-comment na yon. May nabasa siyang death penalty, akala accepted ng church. Pinaliwanag niya yung death penalty. Justice nga naman siya pero hindi siya accepted, inadmissible, no? Inviolability and dignity of the person. So, nababiolate niya yung dignity ng tao. So, kailangan basahin lang ng buo, sister. Okay po. Tinanong ko lang po kasi marami nang nag-ano sa kanya sa comment eh. Sinabi pa niya, si FD daw siya, kasama daw siya nila ni Father Darwin, pero yung pangalan niya hindi naman siguro totoong pangalan kasi ang nakalagay sa ano ba yan Rosarini Noe, yun ang ano niya, yun ang account niya na ginamit. Salamat, Bro Angel. Okay, lilinawin natin sa 2267, sabi rito, recourse to the death penalty on the part of legitimate authority. Sabi dito, no? Yung daw death penalty sa part ng yung mga legit ba ng mga authority following a fair trial,
na yung mga fair daw yung mga trial was long considered an appropriate response. Ibig sabihin po, kino-consider yan na tama, dapat, no? Doon sa gravity of a certain crimes. Kino-consider lang, was long considered. Ibig sabihin, matagal nang pinag-uusapan yon. A certain crimes and acceptable dapat yan, dapat ito ay acceptable extreme means of safeguarding to the common good. Sabi niya dun sa 2267, pinapaliwanag yung death penalty. Kino-consider dapat noon pa yan, gustong i-ano. Pero yun nga, however, meron siyang ganun. There is an increasing awareness that the dignity of the person, ayun, so mali interpretation niya doon. The dignity of a person is not lost even after the commission of every serious crime. Ibig sabihin, kahit daw nagkasala ng malaki ang tao, yung dignidad niya hindi nawawala. Kaya sabi rito sa bandang huli, hindi pwedeng tanggapin, inadmissible, because it's violating the dignity of the person. Ay, mali unawa niya. Yun po, kapatid. Salamat po. Yun po. Maraming salamat po, Bro Jando, Bro Angel. Thank you po. Okay, thank you sa iyo, te. Maraming salamat, te Dita, sa iyong katanungan. So, bago ako wait lang. Okay? Yan. So, may caller tayo dito, si Brother Rodel. No? Pakinggan natin siya sa kanyang linya. Okay, Brother Rodel, good evening. Hello, Brother Rodel. Narinig ako dyan? Mapagpalang gabi po sa inyo, sa lahat ng makikinig. Tanong lang po kay Brother Wendell po, yung isa tanong sa kay Brother Angel po. Ang tawag dito, yung pong, yung pong, yung mga naglalagay ng mga Santa Claus sa labas ng bahay, sa loob ng bahay, okay lang po ba yun? Naglalagay ng Santa Claus sa labas ng bahay? Sa loob ng bahay, yung mga ganun po. Kasi may mga dito po sa amin dito, maraming mga dekorasyon. Eh di ba po sabi niyo yung mga duwende, saka may mga duwende nakalagay, mga ganun, yung mga elf, ganun. Okay lang po ba yun? Okay, Brother Romer? Brother Romer, okay ba daw yun, Brother Romer? Yung sa mga bro, yung sa mga duwende, wag na maglagay kasi parang hindi po yan pwede. Yung sa Santa Claus naman, itanong yan natin ni Brother Wendell. Brother Wendell, kasi hindi pa namin yan dito na yung sa office. Pero yung kalimitan, yung mga sa occultism, yung po yun, yung sa mga duwende, wag na wag po kasi daming mag-read. Po? Okay. Yun lang po. Kasi dito, wag nyo yung sa mga pungso, yung mga ganyan, mas magtuunan nyo yung ng pansin. Tapos yung yung anong tawag niyan, yung mga Buddha, mga ganyan, mga duwende, mga lucky charms, kasama na yan. Yung mga duwende na nakaupo sa arenola, mga ganyan, niyo po, i-dispose nyo po. Pero sa itatanong natin ni Bro Wendell yung about sa Santa Claus. Kasi naman, wala kami na-encounter dito sa office na pinagbawal. Pero itanong natin kay Bro Wendell, baka meron siyang meron siyang idea about dyan po, Bro Jando. Brother Wendell, ano bang masasabi mo doon sa maglagay ng Santa Claus sa loob at labas ng bahay? Wala namang problema ang Santa Claus dahil yun ay tumutukoy kay Saint Nicolas, ang isang obispo, no? Pero kung ang layunin sa paglagay ay pampaswerte, yun, kontaminado na, no? Pero yung mga duwende, huwag yan, elementals yan, at ang elementals ay fallen angels. Opo. So, kung isali natin ang Santa Claus at ang
mga diwende, abay, contaminated na. Di napansin ng karamihan na nagiging contaminated na ang kanilang decoration para pang Christmas. O yun nga po kasi po may mga, di ba yung little, Santa Little Helper, yung mga duwendeng kasama nila, yun ang inaano ko po kasi marami pong mga di po nakakaalam nun. Pinaglalagay po sa bahay, sa harap ng bahay. So, Gusto lang pong yun ang dapat iwasan natin. Opo. Kahit na po yung yung paglalagay po ng prutas sa tuwing Pasko saka sa superstitious din po yan, di ba po? Well, wala mang problema kung maghanda tayo ng mga prutas para kainin. Wag lang po. Pero kung ang paghanda ng prutas, yung 13 ba yun na pares na prutas, yun ang ginagaya at pampaswerte, doon na ang problema. No? Walang problema kung magbili, maghanda para kainin sa selebrasyon. Wag lang yung mga 13 na prutas na kakapareho na ang layunin ay pampaswerte. So, occultism na yan. Opo, okay. Yeah, kasi lalo na po dito sa simbahan, dito po yung mga yung mga nagtuthrow ng coins dito po sa amin, nilalagay po na sa simbahan yung mga coins sa labas ng bahay, ng simbahan, yung mga angel. Imbis na i-donate po sa simbahan, nag-wish po sila. Saan po sila nag-wish? Nag-wish po sila sa sa DTs. Kaya yun ang problema po dito sa amin dito sa Amerika eh. Maraming Spanish po na hindi po alam yung yung CCC. Kaya so, yan, dapat iwasan yan, kapatid. Opo, parang wishing well din po yun eh. Marami pong mga dati po akong Katolikong Protestante ang tao po. Tulad nung pong nasa part of po doon, may bahay nila, meron duwende, meron palaka, dito. Kaya marami po silang superstitious dito kung adultery. Anyway po, meron po akong tanong kay Brother Angel sa Seven Sacramental. Okay na lang po sumagot. Yung pong Holy Orders po, marami pong mga Catholic po na hindi po rin alam nila yung Seven Sacrament na Holy Orders po. Ano yung sabi mo sa Holy Orders, kapatid? Yun po yung mga yung mga kaparian natin na kailangan tayo sa kanila, kapatid, no? Ano yung Okay. Holy Orders, yun yung mga kailangan talaga. Oo, ibig sabihin talagang Holy Orders, talagang inordain sila, no? Inordain yung mga kaparian na dapat mag ng sakramento, dahil hindi pwede yung pastor lang, no? So kailangan po talaga yon ang Holy Orders, na doon sila gagawa ng mga sakramento, kapatid, yung mga ordained priest, kapatid. At ating pa pang neto nga Holy Orders po kaya bigyan sakramento makasulat you need to write it down the name of the priest, your your diocese priest, or tapos po sasabihin mo ng one Hail Mary. Alam niyo po ba 'yon? Kailangan po natin sa araw-araw, everyday po. Everyday po. Yun po yung tanong ko, alam po ang yun. Holy Orders po para sa mga priest natin, yung katulad po. Hello? Yes, ano yung doon? Ano yung tanong doon, kapatid? Kung alam po niyo yung Holy Orders para po sa kaparian na kailangan isulat ang pangalan po nila sa papel, at kailangan po natin silang dasalin ng one Hail Mary every day para po sa mga kaparian po natin. Kung dito hanay nyo, ang pangalan ng pare nyo doon sa simbahan, kailangan po isulat ang pangalan sa isang papel, tapos kailangan pong ipanalangin ng Hail Mary sa araw-araw marami pong hindi po nila alam yan. Dito po, ginagawa pa namin dito. Yes. Para sa makaparian po. Opo, yun ang Holy Orders po na sinasabi ko sa Seven Sacramentals, na pang-anim po yata yun para sa, opo. Yes po, kapatid, no?
pwedeng ano yun, pwedeng idasal din po yun para sa mga kaparian natin, kapatid. Wala pong problema yung kapatid. Lalo na kung Ilan tinuro ba na alam mo kasi simbahan. opo. Marami po kasi hindi po nila alam yun dito ginagawa po namin kaya kailangan pong ipagdasal mga pari po. One Hail Mary po saka isusulat sa papel. Yan lang po yung tanong ko. Thank you po. Dakal po salamat. Dakala salamat, bro. Mingat ka. Ingat po. Okay. Bro Wendell po, thank you. Brother John Do, maraming salamat para po sa mga Katolikong Protestante po na ayaw pong makinig. Kaya gusto ko lang pong linawin po sa kanila. Thank you. God bless po sa inyo sa lahat. Okay bro, thank you sa iyo bro. Thank you. Ayan, no? So, yun. Ayan, so, okay. So, yun ang ating caller ngayon sa WhatsApp. Okay, so may tanong pa dito. Sabi dito ni 6900. Bro JD, good day. Pakisagot na lang po ito sa PPP sa na live para malinawan yung mga viewers. May controversial kasi na comment last night, November 12. Doon sa part, nag-answer kayo about question sa laying of hands, which dami nag-react. Sabi niya kasi na mag-ingat kayo sa pagmano-mano, bless sa Bisaya. Iba naman yung mano. Ano ba naman to? Iba yung mano. Respeto lang yun. Iba yung walang mano. connection sa spirituality Brad yun. Jando, Yes. yung pagmamano, yun ay pagbibigay ng blessing din. No? Ay, yung pagmano, mga sa Biblia, yung blessing kasi ay pinag-aagawan yan. Now, ang pagmamano sa mga magulang, sa mga lulo-lula, sa mga ninong at ninang ay isang pagpahayag ng panalangin o blessing. Yun ang tradisyon natin. Kaya magmamano yung mga inaanak, mga anak, dahil ipahayag mo ang blessing, kaya dapat hindi lang ibigay ang kamay, kundi dapat din na sabihin mo, God bless you. Yon. Pero, pinag-usapan namin yan ni Dr. Ditching kasi, sabi ni Dr. Ditching, delikado pala na mag-bless yung mga anak natin, lalo na sa mga walang kumpisal. No? Bakit? Ni mo that code nun habit. Hindi ka makapagbigay sa mga bagay na wala ka. Ano ang ibigay mo sa pagmamano? Blessing. Pero kung nagmamano ka sa isang tao na daming mga mortal na kasalanan, anong ibigay niya? Yun po. Okay, so ang tanong niya, ano kasi dito Brother Wendell kasi mag-ingat kayo sa pagmano-mano, bless sa Bisaya, sa mga tao di mo kilala or let's say, pati parents or elders mo na may mortal sin kasi makontaminated kayo. May maipapasa daw na contamination from them. May mga exorcist priest, foreigners, daw nagsabi niyan sa isang YouTube channel na mag-talk din about spiritual warfare. Totoo po ba yan bro JD na di pwede mag-bless mano tayo sa mga parents natin or elders natin if nasa mortal sin sila? Pakilinaw lang po kasi baka may mga nakabasa din sa live chat at nag-wonder din if totoo ba yun or hindi kasi yung YouTube channel na yun legit and trusted din na channel about spiritual warfare. Para malinawan po ang mga viewers if tama or mali ba yun, sinabi niya po, salamat bro, God bless. Yun, pinaliwanag Yun ang binanggit natin, Brajando. Totoo talaga na delikado pag magmano ka, lalo na dahil ano ang layunin sa pagmano? Blessing. At yung nagmano ka sa wala sa estado ng grasya, nasa mortal na kasalanan, anong ipadala niya? Kaya nga, bawal ang pagtaas ng kamay dahil yun ay paraan na nagpapadala ka ng blessing. At tinalakay natin din yan na
How about yung nagtataas, lalo na sa simbahan, na kahit palaging nagsimba, walang kumpisal? Anong ipapadala nila? Di ang demonyo nakasama nila sa mortal na kasalanan. Ganon din ang pagmamano. No? Lalo na kung magmano tayo sa mga pwede magulang, lolo, lola, ninang, ninong, at yung mano natin ay namumuhay sa mortal na kasalanan. Anong blessing na maipadala nila sa nagmano kung nasa mortal na kasalanan sila? Kaya delikado din talaga. Okay, so meron pa dito from 9562, sabi niya is, magandang gabi bro JD, tanong po, pwede po bang wag na magbasa ng Bible, makinig na lang po sa inyo sa punto por punto? Si Bro Junri, bro, hindi pa sumagot si Bro Junri. Okay, Brother Junre, pakisagot ito. Tama ba daw na wag na lang magbasa ng Bible, makinig lang sa punto por punto? Sure. Hindi po, nilirequire po talaga tayo ng simbahan at least 15 minutes a day reading the Bible, especially ang Ebanghelyo. A day po dapat ng 15 minutes. Kaya nga maganda yung ginagawa ni Brother Angel na binabasahan tayo ng Ebanghelyo. Hindi na tayo mahihirapan. Tapos, magaling pa si Brother Angel magpaliwanag, so kumpleto na. Pasensya na, medyo maos kasi ako ngayon. Ang punto por punto, makakatulong ko sa inyo na maunawaan yung mga bagay na hirap unawain kasi ang Biblia, hindi po yan comics. Basahin mo ang 8:8 ng Nehemias mo dyan, do. 8:8 ng Nehemias. Okay, so tingnan natin dito Nehemias. Saan ba yan? Ayan, Nehemias 8:8. Sabi ganito, binasa nilang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at pinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. So meron na kapagpapaliwanag, lalong-lalo na sa batas ng Diyos. Ang Biblia, hindi lang po ito history ng nakaraan, dito po nakasulat ang kalooban ng Diyos para sa mga tao. So makakatulong po kami sa inyo, since kami po ay kahit pa paano, inuusisa po namin ang aral ng simbahan. At based po sa mga pag-aralan namin, mayroon po kami mga idea how to explain it. No? Para hindi po tayo makatulad sa mga protestante na basa lang, tapos nagsariling unawaan. So hindi yan po pwede kasi pinagbabawal po yan sa Biblia at ng simbahan. Pero required po talaga ng simbahan, magbasa tayo ng Biblia at least 15 minutes a day. At swerte tayo kasi andyan si Brother Angel, araw-araw, binabasahan tayo ng Ebanghelyo. Yan lang Brother Jando. Okay, meron pa dito sa from 3066, wala po bang Bible verse para masabi sa kanilang hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba? Pero John rin sa'yo to. Yes, basahin mo, Salmo 5:7. Okay, magandang balita Biblia. Awit 5:7. Okay, magandang balita Biblia. Ito sabi sa 5:7, ngunit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan. Ika'y sambahin ko sa templo mong banal. Luluhod ako tanda ng aking paggalang. So, hindi po lahat ng pagluhod, pagsamba. No, dahil ginagamit din ang pagluhod sa paggalang. Okay. So, yun. And then, meron pang pahabol pa dito. Kakarating lang from 7158. Sabi niya dito, dagdag katanungan lang po doon sa pagmamano. Paano po kung beso-beso sa magulang instead of mano-mano po? Brother Wendell. Brother Wendell, beso-beso lang daw. Okay lang man yan sa paggalang. Pero yung pagmano, paghingi talaga yan ng panalangin. At nimod ko non habit, hindi tayo makapagbigay sa mga bagay na wala tayo. Anong panalangin maibigay
sa mga namumuhay ng mortal na kasalanan. So, Bro Jando, bago dyan, nagpadala ng message si Sakaging sa akin, at ito ang gusto niyang talakayin sa Disyembre 15, no? Diyan sa Tagbilaran City. Ito ang paksa Trinity o Tauhid, alin ang dapat paniniwalaan ng tao upang makamit ang tiyak na kaligtasan. Yun daw ang paksa. Trinity o Tauhid, siya ang nagawa nito. Alin ang dapat paniniwalaan ng tao upang makamit ang tiyak na kaligtasan. Siya din ang nagpadala nitong roles. Walang personal attack. Siguro ito, walang masakit na salita na magmumura. Ang lahat ng sabihin ay nakabatay lamang sa paksa. Ang pagtatanong ay nakabatay din lamang sa paksa at lumabas sa bibig ng debater. Ang unang tindigan ay may 20 minutes ang magkabilang panig. Pero ito, ang pinadala niya, may 5 tanong lang sa cross-examination. 5 tanong lang daw. Bakit 5 tanong lang? Pero sabi ko, dapat gawin natin itong 10 minutes o 15 minutes. Paano natin ma-follow up yung mga katanungan? 5 tanong. At sa bawat sagot, 1 minute ang sagot. So 5 tanong, 1 minute ang sagot. Pero ang sabi ko na dapat 15 minutes kung maaari ang tanong at mahaba na niyang 1 minute, Bro Jando. Ilang segundo lang. Question and answer talaga. Anong sabi niya ni Sakaging? Wala pa. Di pa niya na basa ang aking reply. Tawagan natin. Tawagan. Bro Wendell, habang yes. nagtatawag si Bro Jando, kasi tungkol dun sa pagmamano, medyo maraming nag-react. So, ang mangyayari dyan, baka naman itong kasi lahat naman ng mga nanay, mga lolo, halos lahat, hindi naman nagko-confess yan. Mga natin. Baka naman bigla silang hindi na magmano, yung mga dati nagmamano, baka sabi ni Bro Wendell, alam ko makasalanan si tatay o si lolo, hindi na ako magmamano. Baka magulat daw yung mga tao. So, halos lahat ng mga nanay, tatay, hindi naman nagko-confess. So, baka magulat daw yung mga hindi na magmano yung mga tao ba? Ano ba daw ang kailangan bang sabihan, paano ba daw ipapaliwanag ngayon sa mga tao, kasi baka maanuhan tayo ng moral obligation daw, baka parang pinapahinto na natin or something. Anong masasabi mo, Bro Wendell? Okay, ang masasabi ko diyan na ano ba ang layunin natin, why we are here on earth. Ito lang ang 3 layunin natin. To know God, to love God, and to serve God. Ang katisismo dapat magsimula sa loob ng bahay, sa loob ng tahanan. So, di naman natin pinahinto, pero dapat ito ang masiguro natin sa bawat isa sa mga miyembro ng pamilya. Una, na nasa estado ng grasya tayo. At dapat din alam natin ano ang purpose sa pagmamano. Hindi lang yan sa paggalang. Ang pagmamano ay pagbigay panalangin. At dapat alam din ng karamihan, ni mudat ko doon habit, hindi tayo makapagbigay sa mga bagay na wala tayo. So anong dapat gawin? I-encourage natin
ang bawat pamilya, miyembro ng pamilya, inaman, papaman, yun talaga ang problema sa karamihan, no? Nagbigay ako ng talk sa isang parokya sa Cebu sa mga miyembro ng deliverance ministers nila. Yun, natalakay namin din ang ang problema, mahirap umano dalhin sa pagsimba yung mga miyembro ng pamilya. So kaya, yun talaga ang dapat nating unahin. Dahil ang purpose talaga natin sa mundong ito na mamumuhay sa kabanalan, mamuhay na kasama sa Diyos. Ito ang tandaan natin. Sabi ng mga santo, sabi ni St. Louis de Montfort, ang isang tao na may mortal na kasalanan nasa listahan na para sa impyerno. So, kung alam ng karamihan na bawat mortal na kasalanan, nakalista na tayo sa impyerno. Kaya, i-encourage natin, lolo, lola, mama, papa, na hindi tayo magkakahiwalay kahit sa kabilang buhay. Yun po, Bro Angel. Ano pa naman, kilala pa naman yung Pilipinas sa being hospitable at respectful sa mga matatanda, Bro Wendell. So ngayon, parang ang mangyari ano sa mga tao ngayon, baka magtaka sila. So pero at the same time, intindihin natin mga brothers and sisters na hindi lahat ng mga church tradition or mga tradition natin noon pa o yun nga no, turo ng mga lola natin hindi lahat din pwede maging tama. Parang yung albularyo o tawas, no, Bro Wendell, parang ganoon parang normal noon yung tawas. Normal lang but ang purpose kasi natin dito is to educate people, no? So medyo nga talaga medyo nakakalito ngayon yan dahil ang mangyayari sa mga bata ay nakakarinig dito yun nga parang bigla silang hindi na magmamano. So siguro let's face it na lang, no? Siguro let's think about it na ito ay hindi naman dun sa nagiging bastos ang mga bata ngayon dahil nga alam nila si nanay, si tatay hindi nagko-confess, ba't ako magmamano? Siguro yun nga ang gawin na lang natin mga kapatid, i-educate kung na rin nakakarinig kayo din sa punto por punto, educate na lang sila at iwas na lang sa ganun dahil hindi natin alam may blessings dun So kumbaga mayroong pa rin kahit saan mo tingnan may spiritual connection talaga, no? Spiritual warfare connection. Di po ba, Bro Wendell? Yes, tama yan, Bro Angel, no? Ito kasi ang problema natin ngayon, napakakulang ng katisismo. Kaya naalala ko sa isang parokya sa Diocese ng Cotabato nang iniimbitahan ako sa isang pare para sa formation ng kaniyang mga parishioners. Sabi niya sa akin, alam mo bro, walang mga kasalanan ang mga taong ito. Dito, mga parokyano ko. Bakit, Father? Magpakumpisal ako, wala talagang mangungumpisal. Yon, kulang ng katekismo. Kaya, dahil yun ang unang sabi ng pare, alam nyo, ang binanatan ko talaga sa katekismo ay ang kumpisal. Napakaraming tao na nag-attend. Binanatan ko ang kumpisal. No? Yun, tinalakay natin yung pagbigay ng panalangin, paano natin mabigay ang panalangin kung we are in the state of mortal sin. Bawat mortal sin, equivalent yan. Anong sabi ni Father Shedreferger? Every mortal sin is equivalent of demonic possession. Anong sabi ni St. Louis de Montfort? Every mortal sin, ang ating pangalan ay nasa impyerno na. No. So, paano tayo makaiwas diyan?
So, ganon. Binabanata namin sa katisismo talaga yung napaka-importante sa kumpisal. Alam nyo, nang nalaman niya ng mga tao, yung pare na yan, kumuha pa ng isang pare para magpatulong sa kumpisal. At buong araw sila nagpakumpisal dahil ang dami talaga umanong lumapit at nangungumpisal sa kanila. Unang pagkakataon umano yon hanggang gabi na. So, kulang talaga ang karamihan natin, kulang talaga ng katisismo. At kung alam talaga yan ng mga tao na mapaliwanagan sila kung ano kadelikado. Kasi alam ng karamihan, lalo na yung mga nagsisimba pagkatapos na sa mortal na kasalanan. Anong sabi ni Father Chad Referger na isang exorcist? Kahit si Father Winston Cabading, Order of Preachers, isang exorcist, anong sabi? Bawat may mortal na kasalanan na magsisimba at tatanggap ng komunyon, may kasama yang mga demonyo na nag-rejoice sa paglapastangan sa consecrated host na tinanggap niya. At dapat alam niyan ng karamihan. Bro Angel. Bro Jando, yun na nga eh. Yun na nga po yung problema ngayon, no? So ibig sabihin nun, paalala sa atin lahat, hindi lahat ng normal na ginagawa ay tama, ano? Kumbaga, so hindi lahat ng nakagisnan natin, lahat yun tama at makakabuti sa atin, lalo sa pagdating sa spirituality at sa kaluluwa. No, so mas maganda at least may paliwanag po dito, may paliwanag nyo na lang, no, kung bakit hindi kayo magmamano, no. So sana, no, may natutunan ulit tayo ngayong araw na to, Bro Jando. Okay. Ito na tayo ngayon sa tatawagan si Bashir Sakaging, sana mag-response ito. Sana mag-response. Hindi pa nag-ring. Natin. Tawagan si Bashir Sakaging. Yun, nag-ring na. Hello bro. Good evening. Hello po. Good evening. May sadya si Brother Wendell sa'yo bro. Brother Wendell? Ano yun? Okay, nabasa ko yung pinadala niya na roles, pero ang nakalagay dito, 5 tanong sa cross-examination at bawat sagot 1 minute, no? Kung maaari bang baguhin natin ito na 10 minutes cross-examination at hindi lang makaabot ng 1 minute yung sagot. Hindi aabot sa? Hindi aabot sa 1 minute yung sagot, 10 minutes ang cross-examination. Ganito yun. Kasi diba dati, yung mga rules natin, lahat ng mga debate, kahit noon, ganun talaga, 1 minuto, bisa niya 2 minuto pa sa pagsagot. Ngayon, para at least ang nagiging debate natin na to, hindi naman to magpapagalingan eh. Ang ilalatag natin dito is katotohanan para maipaliwanag natin ang maayos sa mga tao. Kasi kung hindi maipaliwanag doon sa sagot, so paano? Ano mangyayari doon, di ba? Kasi napakaiksi mo. Kung hindi aabot sa 1 minuto, napakabilis ng oras. So dapat kahit 1 minuto lang, okay na siguro yun. Kasi parehas naman oras natin yun eh. Oh, sige. Kung 1 minuto ang bawat sagot, gawin natin na 15 minutes ang cross-examination. Dahil ang tindig ay 20 minutes. Okay lang. Kasi kung mahaba yung oras na ibibigay sa atin ng sa venue, mas maganda. Kasi kung ganyan, kasi aabutin ng 4 na oras yung debate natin pagka kasi kinikwenta ko,
baka abutin ng 4 na oras, baka alam mo naman, siyempre, yung mga tao, ayaw nating magsawa doon, baka mainib sila. Sige, sige. Pag-usapan natin yan sa ating GC na lang. Brother Wendell. Oh, Brother Wendell, ano to inyong debate? Comparative debate ba to? Comparative? Ah, parang ganon, may comparative dahil Tauhid Trinity, alin ang dapat paniniwalaan na nagdala ng tiyak na kaligtasan ng tao. Okay, so okay na ba yun? Okay na yun, Brother Wendell? Okay na yon. Sige, Brother Basher, thank you. okay, okay. Basta yun lang ha. Yun lang naman yung ano natin. Dapat ayusin. Kasi kahit noon naman sa mga debate natin, ganun talaga. Yung rules, 5 tanong, at saka kung gusto niya ng 10 minutes, 15 minutes, okay, walang problema. Okay. Basta, kada isang tanong, yung pagsagot doon sa tanong, 1 minuto. So, paras naman oras natin yan para at least maging maliwanag sa mga tao. So, Okay, ganun okay. lang. Sige. Oo, walang problema doon sa Sige, ano. sige. Sige. Sige, Okay, so paano bro? sige, thank you, bro. Saglit lang bro. Gusto ko lang maging malinaw na para at least gawa tayo ng poster para mai-post na natin para abangan ng mga kapatiran natin. Para at least maging maayos. Tapos yung isa pa, yung venue, di ba sabi mo bro, Jando, ikaw na ang bahala doon. Kayo na bahala doon. Kukuha kayo ng magandang venue natin para wag naman sana mainit. Hindi mainit doon, bro. Hindi mainit doon. Oo, basta maganda yung venue para at least masiyahan naman yung mga kapatiran natin. Kasi maraming manonood yan eh. Lalo na sa inyo dahil siyempre lugar nyo yan, kilala kayo dyan. So, bigyan natin ng magandang accommodation para sa kanila para maganda naman yung pag-uusap. Sige, bro. Sige, bro. So, okay na yan. Final na to sa 15 ng December para at least magawa natin ng poster. So, yun na lang, no? Okay na to. Okay, okay. Sige, bro. Sige, bro. Bro Wendell, paano? Gawa tayo ng ano na natin, kasunduan. Pwede siguro akong gumawa ngayon. I-send ko sa'yo, tapos permahan mo. Una, permahan ko na, tapos para at least ano na natin. Kasi syempre, yung gastusin niya, baka hindi tayo natuloy. So, at least meron tayong kasunduan. Sige, kasi, sige. sabihin, napagkasunduan. Tuloy na to talaga kasi nagkaroon na tayo ng kasunduan. So, okay na to. December 15, na tayo. Sige, bro. Sige, bro. Go na tayo dyan sa paksa na yan at saka yung venue. Pupunta na lang kami. Kayo na ba sa venue muna? Okay. Okay, Yung okay. maganda, yung walang makakapasok na outsider na baka may manggulo o basta kapayapaan lang ang natin dito. Magkaroon man ng pag-uusap na payapa, at least walang samaan ng loob, di ba? Yes, bro. Yes, bro. Papalabasin natin dito eh. Pero po, bilang sa iba-ibang reliyon, mahirap pagka nailagay natin sa gitna natin yung reliyon natin, mag-aaway-aaway tayo. Ayaw natin umabot sa ganun. Di ba? Di yan mangyari. Yan mangyari. Oo, kasi kaligtasan yung gusto natin sa mga tao. So, yun ang maganda para mapag-usapan natin ng maayos. Sige bro, maraming salamat. Okay. Gawa na lang ako ha. Sige. Gawa na lang ako ng lagdaan ko. Permahan ko. I-send ko sa'yo. No? Okay. Salamat, bro. At lagdaan ko rin. Bro Jando. Thank you. Sige, thank you, bro. Yan. So, yan. Nag-usap na sila. Then, may ba ito pa, Brother Wendell? How about doon sa pagmamano sa mga tito-tita na nasa ibang sekta? Yun talaga, no? Ang problema, kaya nga sabi ni Dr. Ditsing na nakapanoon sa talakayan, napakadelikado pala, no? Yung mga anak natin na magmamano kahit na sa mga tito-tita, ngunit namumuhay sa mortal na kasalanan. Ang pagmamano ay blessing yan. Pero, karamihan siguro, ang isip nila, yung pagmamano ay paggalang lang. Pero blessing yan. Kaya nga,
kadalasan marinig natin, God bless you. Sabihin talaga. Pero anong ibigay mong blessing kung wala ka sa estado ng grasya ng Diyos? Delikado talaga yan. Okay. So, dito naman tayo ngayon sa tinanong ko sa Zoom, may nag-raise na ba sa Zoom? Wala? Okay, dito tayo sa comment section. Sabi dito ni Ebon ni Estrella, hello brother, good evening. Tanong ko lang po, pwede ba kantahin ang kanta ng ibang sekta? Brother Angel? Brother Angel? Ayan, Natulog sige, na. pakibigay mo na kay Bro Junri, bro. Bro Junri, pwede ba daw kantahin ang mga Katoliko mga kanta ng ibang sekta? Tulad ng anong kanta, bro? Saan ka kantahin? Depende. Hindi ko alam. Gaya siguro yung Power of Your Love. Oh, well, ganito, no? Yung mga inspirational song, gospel Bro, song. dyan daw. Ayun, si Buddy Romer. Yeah, Brother Romer. Meron tayong yung kaso dito sa Bohol, yung may naposes, tapos yung lola niya, yung niya, Iglesia ni Cristo. So kumanta siya ng Hillsong at saka yung Don Moen. Tuwang-tuwa yung demonyo. Sabi niya, ang sarap pakinggan sa tenga, yung mga kanta niyo. Pwede pahingi ng kopya, sabi niya. Tapos, tuwang-tuwa talaga siya. Sabi niya, ang sarap talaga sarap talaga pakinggan sa tainga, pahingi ng kopya. Tapos, nung kumanta yung isa ng Salve Regina, yung mga Marian song, susumigaw. Sabi niya, itigil mo yan. Sakit talaga sa tenga. So, ganun po pala bro. Meron po pala talagang meron po talagang anong tawag niyan, epekto. Lalong-lalo na sa mga demonyo. Kasi, yung faith alone yung kalimitan sa mga kanta Kaya nga, dito sa ini-introduce talaga sa simbahan, yung mga Catholic song, Katoliko naman tayo. Kaya nga, maraming liturgies na pinipili talaga yung kanta na akma talaga dun sa misa. Kasi meron talaga mga choir na kumakanta ng yung mga Christian song. Inaano na ngayon, stricto na ngayon dito nga sa Bohol. Pinipili nga talaga kung ano ang bagay na kanta sa misa na aprobado talaga sa simbahan. Yun po bro, yun ang maano natin, may sagot. Yan ang next punto ko gahapon. Pagdating sa simbahan, dapat mga liturgical song talaga. Kasi based sa experience ko sa Cagayan de Oro, hindi kami pinapakanta ng mga kanta na hindi liturgical song. Hindi kami pinapakanta ng mga Ayan. May kausap si Brother Junri. Okay. Kung nakausap ko sila ng amo. Ayan na nga. Focus ka na lang muna dyan. Bago si Bro John Ray, ang liturgy sa pag-awit kasi, napaka-stricto yan sa liturhiya natin. Halimbawa, pero maraming di alam yan. Halimbawa, yung communion na mag-awit magkanta ng patungkol sa Mahal na Birhen Maria ay sa liturgy, dalawa lang yan na pwedeng ang Mahal na Birhen Maria iawit. Sa Disyembre 8 at sa Enero 1. Yun po ang stricto na sa liturgy natin para sa pag-awit sa Mahal na Birhen Maria sa komunyon. Pero napansin ko na may mga simbahan na kahit hindi pitsa 8, nag-aawit talaga ng sa Mahal na Birhen Maria habang nagkukomunyon. Sa experience ko naman Windel, pwede sa Wednesday. Kasi ang Wednesday, hindi namas kasi yan. So, pwede ang kanta kay ng Birhen Maria kasi Ayun, pinapayagan sa ibang mga parokya yan. Pero
Pero sa liturgy talaga natin, dalawa lang, no? Dalawa lang na pwedeng awitin ang Mahal na Birhen Maria. Sa Nobyembre, sa Disyembre 8 at sa January 1. Pero ngayon, kahit Wednesday, dahil sa Mahal na Birhen Maria na novena yan, inaawit na rin. Oo. At ganito mga kapatid, yun ang sinasabi ni kay Brother Wendell, no? Pag communion talaga, na kailangan nyo kantahin akma sa Ebanghelyo. Kung wala kayong makita na kanta na akma sa Ebanghelyo, dapat ang kantahin at least body of Christ. At least body of Christ. Kaya, halimbawa, one bread, one body. Kumutukoy sa body and blood of Christ ang kakantahin. Kung walang kanta na available na akma sa Ebanghelyo ng araw na yan. However, kasi may mga church kasi na talagang okay ang kanta ng mga pinapapasok sa simbahan yung mga kanta ng mga protestante basta hindi lang against sa teaching of the church. No? Halimbawa dito, hindi kami pinagbabawalan basta makanta lang kasi nga mga ano kami dito, mga estranghero sa lugar na ito. So, as long as yung kanta naman is tumutukoy siya sa tamang tamang pananampalataya natin by the virtue of kasi ecumenism, tinatanggap din siya. Na yung bang ang ecumenism kasi, kasi hindi naman ganito. Hindi naman lahat na lang ng katuruan ng mga protestante mali na lahat. Of course, may katotohanan din dyan. At yung katotohanan na turo nila, kaisa natin ang Katoliko doon. So in same manner, ganun din ang sa kanta. Hindi lahat ng kanta nila tinatanggap, pero yung mga kanta nila na hindi naman naging sa Tito, tinatanggap din ang simbahan yun. So, ganun. Pagdating sa simbahan, dapat liturgical song lang talaga dapat. Pag sinabi natin liturgical song, tumutukoy siya sa liturhiya ng simbahan, ng misa. Halimbawa, sa offertory, pag sinabi mong liturgical song, it should be yung kakantahin merong tinapay at ubas. Diba? Halimbawa, yung unang alay na ngunit natanggapin ang alay. Kaya tumutukoy siya sa tinapay at ubas na yun ang liturgical song sa offertory. Sa communion naman, yun nga, kung ano yung Ebanghelyo. Tapos kung walang available na kanta sa Ebanghelyo, kinakailangan at least tumutukoy siya sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo. So yan po ang liturgical song. Kasi yung mga iba naman kasi responses, kaya hindi naman pwede mag-response na hindi talaga liturgical. Hindi naman pwede yun. So yun naman ang importante. At saka sa entrance kasi, kahit hindi liturgical, okay lang. Sa entrance at saka sa ending. Yun lang talagang ito lang talagang sa responses na sa offertory at sa communion. Diyan is strict ang simbahan. However, ulitin ko, may mga simbahan na inaalaw ng pari. No? So, wala po nagagawa kung inaalaw ng pari. Pero hindi talaga dapat. Kung susundin natin ang church teaching, talaga, hindi talaga dapat kantahin ang mga kanta sa simbahan na hindi liturgical. Dapat talaga liturgical. Ayun na lang ating kadagdagan dyan. Okay, so yun na po ang ating tampok ngayong gabi dahil alas 10:08 na. So, pasalamat na po tayo para sa gabing ito. Ating unahin si Brother Romer nandun doon sa nakabibinging ingay na lugar niya. Brother Romer, ikaw muna mauna. Okay, sa lahat ng mga nanonood sa Punto por Punto, marami pong salamat. Unang-una po sa ating Panginoong Jesucristo at sa mahal na ina. At sa lahat ng nakikinig, good night, God bless, and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, ito naman ibigay naman ngayon kay Brother Wendell naman sa kanyang pasasalamat. Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat nating mga kapatid na subaybay. Bukas, Brother Jando, kung makontak yun si Denmar, mas mabuti para ma-confirm. Hindi pa na kasi ma-confirm.
no? Kung Ganun? bukas na lang. Ah, Bukas. bukas na lang. I-try ko sana ngayon. And then no, kailangan dahil Cebu 'yon, no? At dami pang dapat paghandaan. So kaya kailangan ma-confirm talaga. Brother Jando? Okay. Pasalamat, Brother Wendell. Yun na yun? Okay, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Panalangin natin si Father Bobby. Nagkalagnat si Father Bobby. Hindi natin magkasama ngayon. Okay, no? So, yun, ito naman ibigay naman ngayon kay Brother John Ray naman. Salamat kay Brother John Ray. Brother John Ray? Sure. Sure. Well, kung si Brother Wendell, excited na sa kanya mga darating na debate. Excited na rin ako mga kapatid sa Lunes. Dahil makakaharap ko na yung CDF 2064 about sa topic na patutunayan natin na ang Mesiyas talaga na hinulaan ng mga pupunta ang ating Panginoon sa Kristo. Bakit ako na-excited? Bakit ako na-excited po? Kasi nireject niya ako noong una. Nireject niya ako noong una kasi yun nga, nag-picture din daw ako gusto niya sa bagay-bagay. At kaya ako na-excite kasi parang nahamon ako sa kanya. Nahamon ako na parang wala akong kakayahan na Brother John Ray. Bro. Sa paningin niya, pipitsugin ka lang. Yun nga, parang sa paningin niya, wala akong kakayahan. May paliwanag ng maayos kung ano yung nilalaman ng Bible. Kasi taas talaga ng... Kailan yun, Brad John Ray? Sa Lunes, bro, Wendell. Okay. So, ang dami ko lang nakuha reference na baka siya magugulat pag nailatag natin ito sa kanya. At wish natin na sana maliwanagan din. Kasi dati pala siya Katoliko ba din. Tapos naging Yahweh of Israel siya. So para ba siyang para mga protestante rin, nakabasa ng Yahweh of Israel, feeling nila sila na yun. So yan ang palagi ng greeting sa sabi niya. Greetings from the Yahweh of Israel. House of Israel pala. From the house of Israel. So feeling niya sila yung mga Israelita. Yan ang mga nakikita ko sa mga tawag ito yung mga live niya sa Facebook niya. Tabangan niyo mga kapatid. Patutunayan natin na wala na pong ibang Mesiyas. Yung Panginoon sa Kristo lamang. Kasi sa kanilang Mesiyas, kinuha nila yung aral ng mga Judaismo. Kasi sa aral ng Judaismo, dalawang Mesiyas eh. Yung si Bin Joseph at saka si Bin David. Si Bin David yata yung sinunod nila. Pero wala bang ibang Mesiyas sa Panginoon sa Kristo lang yan. At pray ko natin na magapagbigay naman tayo ng magandang explanation dyan para sa ikalilinaw at ikaalam ng lahat. Maraming salamat and God bless all. Okay, doon po sa mga tanong po sa WhatsApp tsaka sa comment section, huwag kayo mag-alala, sinisave ko po yan para kung sakali na walang nag-raise hand sa Zoom, yung mga katanungan po ninyo ang hinahalongkat ko, pinapasagot ko po yan, kaya wala po nalalaktawan ng katanungan dito. Okay, ito naman tayo ngayon kay Brother Angel naman. Sa kanya pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli, maraming salamat unang-una sa Diyos, sa kanya lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, magpakailanman. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. At kay Mama Mary po, no? So, muli, paalala ng ating Panginoon sa Kristo, no? Sabi niya sa mga disipulo niya, sa mga apostoles niya, no? Sabi niya, papalad kayo, no? Narinig niyo ngayon, maraming mga hari, mga propeta, no? Na gustong marinig, ngunit hindi nila narinig. Ganon din po tayo. Pati pala yung pagmamano, may epekto yan sa spiritual warfare. So yan, no? So napakarami nating matututunan dito, no? Na totoo, hindi lang yung physical na ikaliligtas ng physical sa kasakitan, kundi lalong-lalo na sa spirituality. Sana ma-share nyo po ito, no? Wag lang natin iligtas ang sarili natin, kundi iligtas rin natin ang buong pamilya natin at buong sambayanan. So pabaon po ng ebanghelyo bago po tayo matulog, bago magtrabaho, paalala, no? So kailan ka ba huli nagpasalamat sa Diyos, no? Sana
Yun nga, no, yung ketong yun, nagpasalamat agad-agad, no? Yung source of healing, pumunta siya agad. Hindi siya pumunta sa basta-basta pari, kundi kay Jesus muna, no? At sana magmula paggising, pasalamat, hanggang sa pagtulog, pasalamat tayo sa Diyos lagi. Lagi, lagi. Dahil hahanapin tayo niya, sabi niya, di ba, nasan yung siyam, no? So, kung hindi ka pa nagpapasalamat, hindi ka nagpupuri, hindi ka nagsisimba, hindi ka nag-rosary na, wala na, hahanapin ka ni Lord. Ang sabi niya, nasa na yung siyam? So, wag mong hayaan na hanapin ka, no? Kundi yung ikaw na mismo, no? Ang lumapit, magbalik loob, magpasalamat sa Kanya. Paalala lang po ng Ebanghelyo. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Okay, good night everyone. At bukas kita-kits po tayo ulit for another night of Punto por Puntos Worldwide Catholic Bible Study. Sa ngayon, closing prayer na po tayo para maaga po tayo makapagpahinga. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Paalam po sa